Nag-enjoy po ba kayo sa ating panghuling isla, mga sir? Actually, Napatingin kaming lahat sa tour guide. Parang may sasabihin pa ito sa amin. kung gusto nyo pa po ng isa, meron akong isasuggest sa inyo na isla. Sa totoo po niyan itong islang ito ang pinakamaganda sa lahat. Pero hindi pa po ino-open sa public dahil wala pang cottages doon. Nalipat ang tingin nilang lahat sa akin. Maya-maya ay may narinig akong huni ng mga ibon. Matinis yun at malakas. Kagaya ng huni ng mga paniki. Napatingin ako sa kalangitan. Wala naman akong makita mga ibon na lumilipad. Hindi ko rin maikakailang nagbigay yun ng kakaibang kilabot sa akin. Uy Jude, napaka... Ang malakas na hiyaw niya ang nagpatawa sa akin. Aray! Tama na! Aray! Pinalo-palo niya ang kamay ko para matanggal ang pagkakapingot ko. Pero hindi ako nagpatinag. Saka ko lang siya binitawan nang makontento ko sa pagganti ko sa pambabatok niya. O ano, quits na tayo. Nag-peace sign ako saka lumayo ng kaunti sa kanya. Nakikita kong nakaambana na nakapinta talaga ang pagkainis sa mukha ni Joma. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko kasi ang sarap-sarap nilang asarin. Natanggal yata yung tenga ko. Grabe ka oh. Reklamo naman ni Jason nang may masmasan ito sa ginawa ko. Maingat niyang hinawakan ang namumula-mula niyang tenga. Makokonsensya na sana ako pero hindi ko may pagkakailang napakaganda nga yon. Naghahalo ang mga kulay na yellow, orange, red at pink sa kalangitan sa papalubog na araw. Malapit na po tayo sa Orcon Island, mga sir, mga ma'am. Napatingin kaming lahat sa tour guide na magsalita ito. Hindi na po tayo bababaron ha. Dadaanan lang po natin ito. Kaya dito lang po kayo Law, kaya napahawak ako ng mahigpit sa sandalan ng upuan. Oo, uminahon po kayo mga sir, mga ma'am. Magsiupo po tayo. Kung ayaw niyo pong tumawag ang bangka, umupo po kayo. Pagpapainaw ng tour guide sa mga tao. Malalaking ibon! Ano yung mga malalaking ibon na yan? Sigaw ni Jason habang may tinuturo ito sa langit. Nasa loko naman si Joma na bigla na ring natumba dahil sa malakas na pag-alo ng bangka. Napaupo siya sa hita ko. Habang si Jason naman ay muntikan ko ng matadyakan nang bigla niyang habultin ng paa ko. Doon kasi siya humawak nang matumba siya doon sa sahig. At upang hindi siya gumulong. Napuno ng sigawan ng buong bangka. May mga nahulog na rin sa dagat. Sinampal siya ng babae dahil doon. Napao na lang kami ni Jason sa malakas na lagapak ng palad nito sa pisngi ni Joma. Uy, ang kamera ko! Iyak ni Joma habang nakatingin sa tubig. Doon ko napansing hindi na niya ito hawak at mukhang nalaglag ang kamera sa dagat. Nakita kong Mga tol! tawag sa amin ni Joma. Maras pa niyang tinapik-tapik ang balikat ni Jason. Sunundan ko ang tingin niya. Napalunok ako ng sariling laway ng sunod-sunod. Kabanong nagiging kulay pula kasi ang tubig ng dagat. Dugo! Mahinang anas ni Jason kung patatagin ang kanilang loob. Binigyan ko silang pareho ng tag-isang pisil sa mga balikat bago sila hinayaang tumakbo palayo sa akin. Muli akong tumingin sa aswang na nasa itaas ng puno ng nyog sa harapan ko. Nakamasid ito kina Joma at Jason kaya tinawag ko ang pansin nito. Kumuha ko ng buko na nalaglag sa lupa. Pinili ko yung bungang sakto lang ang kamao ko. Ipinosisyon ko ang aking mga paa at kamay, saka malakas na ibinato ang buko sa direksyon ng halimaw. Marahas na tumama ang bunga sa mukha nito, kasabay noon ay ang bigla nitong pagkalaglag sa puno. Mabilis naman akong tumakbo palayo sa halimaw. Ilang metro pa lang ang natatakbo ko nang marinig ko ang atungal ng halimaw, kasabay rin noon ang malakas na sigaw ng lalaki na umi-echo pa sa paligid.
Napatigil ako saglit sa pagtakbo. Jason? Joma? Nag-aalalang anas ko at napatingin sa direksyong tinatahak nila kanina. Doon na sana ang tutunguhin ko nang bigla na lamang may sumulpot na halimaw sa parting yon. Kaya wala akong nagawa kundi tumakbo ulit sa direksyong tinatahak ko kanina. Narinig ko ring may malalakas na yabag na nagmumula sa aking likod. Napamura ko, Kabanong. Akala ko ay iisa lang ang aswang. May kasama pala ito. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Ngunit bigla na lang dumilim ang paligid. Nagsimula naman akong manginig. Ayaw na ayaw ko talaga sa mga madidilim na lugar. Dahil doon ay bumagal ang pagtakbo ko. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako pwede mamatay rito. Kailangan ko makalayo rito. Usap ko sa sarili at pinilit kong tumakbo. Pero bigla akong natisod at natapa. May kung anong nasagyang pa ako. Kaya ako nawala ng balanse at nadapa sa mga ugat ng puno. Narinig kong impit na dumaing ito dahil sa nangyari. Kinapa ko siya, ngunit agad ko ring inalis ang kamay ko. Bastos! Nangihinang singhal ng babae sa akin. Miss, hindi ko naman sinasadyang mahawakan yun. Nagulat ako. Malay ko bang yung buko mo ang madatakma ako? Explica ko sa nangyari. Tsaka, bakit ba nakaiga ka dyan? Ano ba nangyari sa'yo? Tanong ko. Muli siyang dumaing. Unti-unti na rin nag-adjust ang mga mata ko sa dilim. Nakita kong may sugat siya sa kanang tagiliran. Ngunit napunit ang damit niya sa parting yon, kaya kita ko ang malaking hiwa na tila kalmot doon. Kaya mo pa bang bumangon? Tanong ko habang hinubad ang jacket ko. Marahan siyang tumango at iniangat ang kanyang katawan. Ipinulupot ko naman sa kanyang tagiliran ang jacket ko upang pigilan ang pag-agos ng dugo sa sugat niya. Nasa ganun kaming sitwasyon, Kabanong, nang marinig ko ang pag-atungal ng aswang. Malapit na ito sa kinaroroonan namin. Binilisan ko ang pagkilos. Dali, sumama ka sa likod ko. Bilis! Utos ko sa babae na agad naman itong ginawa. Kumapit ka na mahigpit Dagdag ko pa nang tumayo ako. Napadaing siya ngunit hindi ko na yon iniintindi. Dahil ang mahalaga ay makalayo kami sa lugar na yon. Ilang metro pa lang ang natatakbo ko ay naabutan na kami ng halimaw. Lumapag ito sa harap namin. Marahang itong lumapit. Unti-unti naman akong lumapak at kumapa sa lupa upang maghanap ng pwedeng ibato sa kanila. Wala akong makapanak kahit na ano. Kaya nang malapit na ito sa amin at takmang kakalmutin kami ay dumukot na lang ako ng buhangin at inihagis sa mukha nito. Saka mabilis akong tumakbo palayo. Narinig ko pa ang pag-alulong nito na parang nagtatawag ng mga kasama. Paano na kami ngayon? Lalo pat may buhat din akong sugatan. Panay ang pagdaing ng babaeng karga ko. Mainit na rin ang hininga niya na tumatama sa liig ko. Mukhang nilalagnat na siya. Pero saan naman ako maghahanap ng tulong sa gubat? Ang masaklap pa, gubat na may mga aswang. Mas pinili ko ang pagtakbo nang marinig ang napakaraming yabag at kaluskos na nanggagaling sa likuran namin. Heto na nga bang sinasabi ko. Nagtawag nga ng kasama yung aswang kanina. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtakbo. Nang bigla na lang may pumulupot sa paa ko sa kahinila. Marasa kong nadapa at nakaladkad sa lupa. Habang hinihila ako ng kung ano, ay dumadakot din ang mga kamay ko nang pwede kong ibato o magamit para ipagtanggol ang sarili ko. Napabitiw na sa akin ang babae nang bumagsak at hinila ng kung ano. Damang-dama ko ang sakit sa malakas niyang pagpalahaw. Damang-dama ko ang sakit sa malakas niyang pagpalahaw. Kahit ako man, naiiyak na rin sa sakit ng katawan ko. Marasa kong pinatihaya ng humila sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip at buong lakas kong inihagis ang mga nadakot kong mga buhangin at bato sa mukha nito. Nabitawan ako nito kaya mabilis akong tumayo. Sa pagtayo ko, ay siya namang pagkalmot sa aking likod ng isa pang halimaw.
Napahiyaw ako at napayukod sa sobrang sakit nun. Dumakot ulit ako ng buhangin at matapang na inihagis yon sa mukha ng aswang na kumakalmot sa akin. Bigla itong nagwala sa aking ginawa. Umikot-ikot ito habang ikinakawag ang malalaking braso nito sa hangin at sa pagtayo ko ay nasagi niya ako. Tumilapon ako at tumama sa isang makapal na tali bago tuluyang bumagsak sa lupa. Muli kong sinulyapan ng tali. Nagulat talaga ako sa taling yon dahil sa sobrang kapal nito. Kasing lapad nito ang braso ko. Sinundan ko ng tingin kung hanggang saan umabot ang tali. Mahaba ito, nakapulupot sa mga puno ng nyog. Parang ginawang bakod. Dahil sa sakit na nararamdaman, ay hinayaan ko na ang sarili kong humiga roon. Hinanap ng mga mata ko ang babaeng buhat ko kanina. Nakita ko siyang 2 metro ang layo mula sa akin. Pero kagaya ko ay nasa loob siya ng bakod na tali. Tumingin ako sa mga aswang. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang napakarami na nila. Napalunok ako ng sunod-sunod. Wala na akong lakas. Hindi ko na kayang tumakbo o kahit bumangon pa. Ito na siguro ang katapusan ko, Kabanong. Ngunit habang nakatitig ako sa mga aswang, ay unti-unti silang nagsisialisan. Mababanaag na naaasar at naiinis sila. Hindi ko alam kung naiinis sila sa itsura ko o kung dahil ayaw na nila sa laman loob ko. Pero isa-isa na talaga silang umaalis. Ilang minuto pa, ako at ang babae na lang ang naiwan doon. Hinihila na rin ako ng antok. Pero habang papawala na ang lakas ko, ay nakarinig ako ng mga yapak at nag-uusap. Jude! Narinig kong sigaw ni Jason at ang mga yabag niyang tumatakbo palapit sa akin. Jason! Mahinang sambit ko nang makalapit siya. Malabo na ang paningin ko. Dito, Manong! Kaibigan ko po siya! Yon ang huli kong narinig bago tuluyang mawalan ng malay. Nagising akong habol-habol ang hininga. Napakapangit ang panaginip ko. Naging aswang daw ang tour guide namin at kinain daw nito sina Jason at Joma. Kasabay rin ng pagbalikwas ko ang mga nakabibinging buhos ng ulan at hangin, pagkulog at pagkidlat, pati na ang mga tili ni Joma. Agad na hinanap ng mga mata ko sa malamlam na paligid ang kaibigan ko. Doon ko napagtantong nasa isang bahay kami na gawa sa kahoy. Mabuti na lamang at sementado ang sahig nito. Maluwag ang bahay na yon, ngunit Kabanong, nanlalaki ang mga mata ko nang salubungin ito ng mga nakaboting iba't ibang uri ng mga insekto na nakalagay sa mahabang aparador sa mga pader ng bahay. Halos sa mga ito na ang naging palamuti ng mga kahoy na dingding. Napakarami ng mga ito at halos lahat ng mga yon ay ngayon ko lang din nakita sa tanang buhay ko. Hindi ko alam na may mga ganong insekto pala sa Pilipinas. Hindi ko mapigilang mandiri at mapatili rin dahil nga sa mga nakikita ko. Halos lahat ng mga insektong naroon ay buhay, gumagalaw at gumagapang sa loob ng mga bote. Sinubukan kong tumayo pero naramdaman ko ang sakit at hapdi na nagmumula sa aking likod at ang pananakit ng mga kamay at paa ko na nakagapos. Muli akong napahiga ng patagilid upang iiwas ang nananakit kong likod sa matigas na papag na nilagyan lang ng kumot at unan. Napatigil ako saglit nang mapagtanto kong totoo ang panaginip ko. Maliban sa parting kinain ng aswang ang mga kaibigan ko. Tulong! Jason! Joma! Tulong! Sigaw ko sa pinakamalakas na boses. Narinig ko ulit ang pagsigaw ni Joma. Muling hinanap ng mga mata ko ang kinaroroonan niya. Hanggang sa makita ko na siya nang lumiwanag ang paligid dahil sa pagkidlat. Joma! Tili ko nang makita siya. Kabanong halos lumuwa na mga mata ko sa aking nakita. Mayroong malaking taong nakaharap kay Joma. Hindi ko makita ang totoo nitong itsura dahil nakatalikod dito sa akin. Pero
Napakalaki nitong tao. Sa tansya ko ay nasa 7 feet ang taas niya at malapad din ang likod na parang bodybuilder. Sino ka? Anong ginawa mo kay Joma? Pinilit kong tanggalin ang mga gapos sa kamay ko. Bagyang lumingon sa akin ang nilalang, pero hindi ko pa rin makita ang kabuuan ng mukha nito. Oh, gising ka na rin pala. Dumadagong-dong ang boses nito na parang kulog. Mag-relax ka lang dyan. Ikaw na ang isusunod ko. Nagbigay ng matinding kilabot ang mga sinabi niyang yun sa akin. Muli nitong ibinalik ang atensyon sa ginagawa nito kay Joma. Natatakpan ng malapad na katawan ng nilalang ang ginagawa niya kay Joma. Nang ibaba nito ang ulo, ay muling nagsisisigaw ang kaibigan ko. Joma! Hayop ka! Bitiwan mo kaibigan ko! Aswang! Huwag mong patayin ang kaibigan ko! Aswang ka talaga! Pangit! Wala na akong maisip na sasabihin. Kusang lumalabas na lang ang kung ano-anong mga salita sa bibig ko. Nagbabaka sakaling itigil ng nilalang ang ginagawa niya kay Joma. Ang pagsigaw kong yon ay nagbigay rin ng matinding panghihina sa akin. Mas lalo kong nawalan ng lakas at mas lalo pang sumakit ang sugat sa likod ko. Hindi ko na rin kayang tanggalin ang pagkakagapos sa mga kamay ko. Tila ba hinihigop bigla ang enerhiya ko ng kung ano. Please, huwag mong kainin si Joma. Hindi siya masarap. Parang awa mo na. Wala na akong magawa kundi umiyak na lang habang pinagmamasdan ng nilalang na nilalantakan ang kaibigan ko. Hindi na rin umiimik si Joma. Nakapikit na ito at hindi na rin gumagalaw. Umanda ka. Ikaw na ang susunod sa kaibigan mo. Dumadagandong muli ang malalim at malaki nitong boses. Nagahalo ang kaba at takot sa puso ko. Nakaigalang naman ako pero parang pagod na ako sa bilis at lakas ng paggabog ng puso ko. Pinagpapawisan na rin ang mga palad ko. Pinilit ko ulit tanggalin ang pagkakagapos ng mga kamay ko. Ngunit kasabay nun ang paggapang ng kung ano sa paa ko. Sunod-sunod ang mga ito na sa pakiwari ko'y mga insekto na gumagapang pataas sa hita ko. Sa puwetan, hanggang sa makarating na ang mga ito sa aking likod kung nasaan ang aking sugat. Walang ano-ano'y naramdaman ko na lang ang sunod-sunod nilang pagkagat sa aking sugat. Napahiyaw ako sa sakit. Marahan namang tumayo ang nilalang na pumatay kay Joma. Huwag ka lalapit! Hindi ko na alam ang gagawin. Naisip ko na ito na siguro ang katapusan ko. Namin, ng mga kaibigan ko. Wala na akong nagawa. Masakit ang likod ko at nangihina na talaga ako. Nakaramdam din ako ng matinding antok pero pinipigilan ko lang. Ayan, natapos ko na ang kaibigan mo. Ikaw naman! Nanlalaki ang mga mata niya nang nakaharap sa akin. Aswang! Aswang! Kapre! Kapre ka, aswang! Napahiyaw ako nang makitang itsura niya. Malaking tao talaga siya. Matangkad at malapad ang katawan niya. May hahalin tulad ko siya sa isang gorilya na malaki. Kanina mo pa ako sinasabihang aswang. Kalmadong wika niya habang palapit sa akin. Sinabihan mo pa akong pangit. Dagdag pa niya. Aminado naman na kung pangit ako, pero hindi ako aswang. Ibinaba niya ang malaki niyang muka at ipinantay sa mukha ko. Alam mo ko! Bulyaw ko sa mukha niya. Pinunasan niya ang mukha niya dahil sa mga tumalsik kong laway. Kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pagsigaw at paggalaw. Mamamatay kang mauubusan ng dugo. Kalmado pa rin niyang sabi. Doon ko napansin na hindi siya sa akin nakatingin kundi sa ibaba ng papag na hinihigaan ko. Narinig ko ang pagkaskas ng kung ano sa sahig. May hinihila siya roon at bigla siyang umiling. Oh, kita mo? Ganito na karami ang lumabas sa iyong dugo. Simula kaninang magising ka. Hindi ko maiwasang tingnan ang tinitingnan niya.
Mas lalo kong nanghina nang makita ko ang dugo sa plangganang hinila niya mula sa ilalim ng papag. Mas lalo tuloy akong nanghina, pakiramdam ko ay pati kaluluwa ko ay tatakas na sa aking katawan. Ayan, tumigil ka na rin sa kakagalaw. Mabuti na lang din at agad kang nirespondihan ng mga alaga ko para isara ang sugat mo sa likod. Muli niyang ibinalik sa ilalim ng papag ang planggana. Anong alaga? Halos pabulong na ang pagsasalita ko. Yung mga linta ko! Kaswal na sagot niya. Sabay tumayo. Nagpaulit-ulit yon sa utak ko. Pero nagugulan ako kasi bakit parang napaka-normal lang ang pagkakasabi niya kahit hindi naman normal na ginagawa sa sugat ng tao yon. Ano? Linta? Nagsimula akong manginig. Tanggalin mo! Nagpumiglas ako nang rumihistro na sa isipan ko ang mga sinabi niya. Yung mga gumagapang kanina sa paa ko, pataas sa likod, ay mga linta. Tumigil ka na sa paggalaw! Mauubusan ka na ng dugo! Napakakaswal lang talaga ng pagkakasabi niya nun. Ikaw ang tumigil! Hindi ka normal! Hindi rin normal ang ginagawa mo sa akin! Mabuti papatay mo na lang ako! Halimaw ka! Singhal ko ng mga oras na yon. Ubus na talaga ang lakas ko. Mabibigat na rin ang mga talukap na mga mata ko. Unti-unting nagbago ang aura niya. Mula sa magaan at maaliwalas na pakikitungo niya kanina, ay naging mabigat at galit na ang kanyang mukha. Yumukod siya sa harap ko, sabay ng mahigpit na paghawak sa braso ko. Kapag sinabi kong tumigil ka na sa kakagalaw! Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang at ako mismo ang maghatid sa iyo sa labas. Ibibigay kita sa mga aswang na desperadong kumain sa laman at katawan mo. Maririin ng bawat salitang binitiwan niya sa tapat ng mukha ko. Napalunok uli ako ng sunod-sunod at tumalima na rin sa mga sinabi niya. Na-imagine ko rin kasi ang mga eksenang sinabi niya sa akin. Gusto kong mabuhay. Gusto kong makaligtas kami ng mga kaibigan ko. Gising na ba si Jude, Manong? Nalipat ang atensyon ko kay Jason na bigla na lang lumabas mula sa isang kwarto. Halatang kagigising niya lang dahil nagpupunas pa ito ng mga mata sabay nag-iinat. Lumuwag na ang pagkakahawak ng nilalang sa akin. Kumalma na rin ako. Oh, wag na muna siyang kalagan. Kailangan nakagapos pa siya. Bumalik na ang pagkakaswal ng pananalita nito. Mukhang umayos na ang mood niya. Pero, kaabot pa siya nakakapos, Manong. Reklamo ni Jason. Sige, ikaw na ang gumamot sa kanya kung ganon. Hindi ko maramdaman ang pagkasarkastiko ng mga sinabi niya. Pero hindi rin naman nagbibiro ang nilalang. Napakamot ng ulo si Jason. Kasi, Manong, yung kamay niya kasi puhunan niya eh. Bawal yung masaktan o maipit o masugatan o maputol. Gago talaga itong si Jason. Kailangan talagang sabihin yun. Maputol? Oo nga, kaya nga sabi ko diba, ikaw na lang ang gumamot sa kanya. Nagkatitigan sila. Hindi ko talaga maramdaman na nagjo-joke lang ang nilalang o kahit ang pagkasarkastiko niya. Hindi nakaka-offend ang pagkakasabi niya kahit nakakatakot ang boses niya. Sige na nga, Manong. Hindi ko na siya kakalagan. Sa huli, si Jason din ang natalo sa titigan at katahimikan nila. Bumaling sa akin si Jason. Unti-unting gumuhit ang pinakaayo kong pilyong ngiti niya. Lumapit siya sa akin sabay bulalas. Jude, buhay ka ng hayop ka. Akala ko talaga mamamatay ka na kahapon eh. Langya ka talaga oh. Niyakap niya ako ng mahigpit. Gago ka. Kapag natanggal kong tali ko, ikaw ang susunod ko itatali dito. Paggalit na bulong ko sa tenga niya. Anong? Kahit isang taon niyo pa pong igapo si Jude, ayos lang po pala yun. Pilyong rekomenda niya sa nilalang na may kinakalikot sa isang sulok. Gago! Bulyaw ko sa kanya. Makuha ko lang talaga ang lakas ko. Makakatim talaga itong si Jason. Sige,
Ayos lang. Basta wag siyang malikot at gumalaw para hindi siya maubusan ng dugo. Kanina ko pa siya pinapakalma, pero ayaw niyang tumigil. Kaya yan, dumugo na naman ang mga sugat niya. Kwento ni Manong. Parang close na close sila ni Jason kung mag-usap. Si Joma Manong, ayos na ba siya? Pagbabago ni Jason sa usapan. Oo, iginapos ko rin kasi makulit at magalaw rin. Pero nakatulog na siya habang ginagamot at tinatahi ko ang mga sugat niya. Isusunod ko na yang si Jude. Ngayong natapos ko ng orasyonan nitong mga karayom at mga sinulid ko. Kasabay ng pagharap ni Manong sa amin ni Jason ay ang pagkidlat na nagpaliwanag sa paligid. Nakaramdam ako ng takot sa itsura ni Manong. Naroon na naman kasi ang makulimlim na aura nito nang tumingin siya sa akin. Hindi na po ako gagalaw. Promise. Hope to be alive. Pexman po. Kahit sumpay na lagi ang mukha ni Jason. Mahinang pangako ko kay Manong. Agad naman bumalik sa maaliwalas na mukha si Manong sa sinabi ko. Okay, sabi mo eh. Lumapit na siya sa kinaroroonan ko at pumunta sa aking likod. Kinailangan ko pang orasyonan itong mga karayom ko para maging mabisa ang pangontra nito sa daway ng aswang. Isplika niya sa kanyang sinabi kanina tungkol sa orasyon. Napahiyaw ako nang may mga tinanggal siya sa likod ko. Tiisin mo lang ng kaunti. Tinatanggal ko ang mga linta ko na nakakabit sa likod mo. Sila kasi ang naging parang sinulid sa sugat mo para hindi lalong bumuka. Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang malikot eh. Mukhang mapagtanim po kayo ng sama ng loob ha, Manong. Nangihinang komento ko sa pagitan ng pag-igik. Hindi naman. Sinasabi ko lang. Ano po ba kayo? Pasensya na po pero bago lang po kasi sa akin ang ganitong panggagamot eh. Tanong ko upang libangin ang aking sarili sa sakit na nararamdaman. Isa akong manggagaway. Manggagaway? Ano po yun? Albularyo po ba yun? Hindi. Isa akong mangkukulam pero ang gamit ko ay mga insekto. Pwede akong magpagaling pero mas madalas pumapatay ako gamit ang mga alaga kong insekto. Biglang namawi sa mga palad ko sa sinabi ni Manong. Ano pong pangalan nyo, Manong? Pag-iiba ko ng usapan. Jaime. Si Jaime siya. Si Jason ang sumagot. Nakakatawa nga kasi puro J tayong lahat eh. Jude, Joma, Jason, Jaime at Jenny. Isinabay pa niyang itinuro ang kanyang mga daliri na mga pangalan namin. Sinong Jenny? Nalito ko kasi may sinabi siyang pangalan na hindi ko kilala. Di yung babaeng kasama mo kahapon. Yung babae kung saan napasubsob si Joma sa bangka. Pagpapaalala niya. Doon ko rin naalala ang nangyari. Jenny pala ang pangalan niya. Si Miss Buko. Maring kong iwinaglit ang nangyaring dakmaan sa isip ko. Uy, anong iniiling-iling mo dyan? Namanya ka no? Suway ni Jason. Ang bunganga niya talaga ay walang pinipiling salita at lugar. Gago. Singhal ko na ikinatawa niya. Pero nagpapasalamat pa rin ako na kahit may pagka-special child si Jason, mapilyo at sutil siya, ay ligtas siya at walang natamong matinding pinsala sa katawan niya. Siguro dahil magaling siya sa pag-ilag at pagsalo, kaya nagawa niyang iwasan ang mga kalmot na mga aswang. Laking ginhawa ko ng kalaganako ni Manong Jaime. Nang matapos niyang tahiin ang sugat ko sa likod, makakaganti na rin ako kay Jason sa wakas, pero mahigpit pa ring bilin ni Manong na huwag munang gumalaw ng puwersahan para hindi bumuka ang tahi. Kaya ligtas pa ang buhay ng aking kaibigan. Ilang oras din kasi ang tiniis ko dahil sa pagiging sutil niya habang tinatahi ni Manong ang sugat ko. Inalalayan akong umupo ni Jason para kahit papaano ay dumaloy naman ng maayos ang dugo sa katawan ko. Isang araw na akong nakahiga sa papag. Nanakit na rin ang tagiliran at braso ko dahil sa pagkakahiga ng patagilid. Maya-maya pa ay may lumabas na babae sa isang pangkwarto na katabi ng kwartong ginamit ni Jason. Paika-ika siyang maglakad. Uy, gagi tulungan mo.
Utos ko kay Jason. Wag na, kaya ko na. Sagot naman ng babae. Baka kung ano na naman ang mahawakan nyo eh. Dagdag pa nito. Hindi ko naman siya masisisi kung wala pa rin siyang tiwala sa amin. Pero sana naman, naisip niyang hindi ko sinasadya yung nangyari. Nagkataon lang naman na sa buko niya ang nahawakan ko. Malay ko ba, napakadilim doon sa kinahihigaan niya kahapon. Marahan siyang naglakad hanggang sa makarating sa mahabang upuan na parang sala ni Manong Jaime. Doon siya umupo. Medyo malayo siya sa amin. Gusto niyo ba ng kape? May niluto rin akong tinola rito kung gusto niyong kumain. Pagkasabing yun ng Manong, ay nag-ingay na rin ang tiyan ko. Kahapon pa pala ako walang kain. Masarap ang kape at tinola kapag malakas ang ulan. Masiglang komento ni Jason. Magpapainit na po ako ng tubig, Manong. Presinta niya sa gagawin. Ayun ang takore. Sumalo ka na lang dun sa malaking palayok. Itinuro ni Manong Jaime ang mga gagamitin ni Jason. Gusto ko rin sanang tumulong pero masakit pa rin ang katawan ko, lalong-lalo ng likod ko. Jude, hindi ka naman siguro magagalit kung pakpak at leg lang ang ibibigay ko sa iyo na ulam, no? Tanong ni Jason nang isa lang sa dikahoy na kalan ni Manong ang takore. Kumuha na siya ng mangkok at naglagay ng kanin. Kahit sabaw na lang ang ibigay mo sa akin at gulay, okay lang sa akin. Sagot ko. Manong, sure po ba kayong tinola itong niluto nyo? Halos lumukot na ang noo ni Jason. Bigla naman akong kinabahan. Hindi kaya iba na ang sahog ng tinola ni Manong? Oo, bakit? Kalmadong sagot ni Manong. Sure talaga, Manong? Inubos nyo ba lahat ng karne ng manok? Bakit? Walang sahog itong tinola ninyo. Puro papaya at malunggay lang itong nasa kasirola. Mamin ka nga, Manong. Kinain mo lahat yung manok, no? Itinuro-turo ni Jason yung kutsara kay Manong Jaime. Vegetarian ako, kaya wala talagang sahog na karne ang tinola. Kung gusto niyo ng karne, humingi kayo sa mga aswang. Hayon na naman ang pananalita ni Manong na hindi nakaka-offend. Nanlumong bigla si Jason. Bayan, kahit itlog na lang sana, Manong. Iyak niya. Itlog ng alaga ko, gusto mo? Mas lalong gumawa si Jason sa sinabi niyo ni Manong. Natawa na lang ako sa kanilang dalawa. Makakalis pa po ba kami rito sa islang ito, Manong? Bali ko sa katahimikan namin nang matapos kaming kumain at nagkakape na. Napatitig ako sa bubungan. Malakas pa rin ang ulan at hangin. Oo, kapag natapos na itong bagyo. Manong naman, seryoso po kasi. Si Jen ang sumingit sa usapan. Napatingin ako sa kanya ng saglit bago muling tiningnan si Manong Jaime. Huminga muna ng malalim si Manong bago muling nagsalita. Oo, kung mayroon kayong lakas ng loob na gawin ang isang paraan para matakot sa inyong mga aswang at hahayaan nila kayo makaalis sa islang ito, sige. Ano yun, Manong? Anong kailangan naming gawin para hindi na kami habulin ng mga aswang at makaalis kami rito? Tanong ko. Kung kaya nyo silang kainin. Nanloloko ka lang yata, Manong eh. Huwag ka na nga po. Komento ni Jason. Sabi nyo, seryosong sagot ang sabihin ko. Ngayon naman ayaw nyong maniwala. Pero seryoso po talaga kami, Manong. Kailangan din namin kumain ng aswang. Si Jenny naman na nagtanong. Oo, kailangang kainin nyo yung aswang sarap mismo ng kasama nito. Kapag nagawa nyo yon, matatakot na sila sa inyo. Dahil alam nilang kaya nyo ring gawin ang ginagawa nila kahit mga tao lang kayo. Ang simple lang naman pala ng solusyon eh. Kaya natin yon, guys. Kakain lang naman tayo ng mga aswang na gago eh. Itinaas pa ni Jason ang dalawang kamay sa ere. Well done is better than well said. Sa tingin mo, simple lang ang kumain ng halimaw sa harap ng mga katulad nitong halimaw? Bago natin makain yung halimaw, mauna pa tayong maging palaman sa tiyan nila kaysa sa gagawin natin. Una, paano tayo makakapatay ng halimaw? Pangalawa, kaya ba natin kumain ng hilaw na halimaw? At ang huli, kung kaya man natin ang una at ikalawa, magiging mga halimaw na rin tayo. May point naman si Jenny sa sinabi niya. Wala na po bang ibang solusyon, Manong? Muli kong tanong. Baka meron pa pong alternatibo kaysa kumain kami ng aswang.
Gusto niyo bang maging manggagaway? Ilang taong ko ring hinasang sarili ko sa ganitong larangan bago... Wait lang, Manong. So, ang ibig sabihin, taon pa nga abutin namin dito bago kami makaalis sa lugar na ito? No, hindi pwede. Sa unang option na lang tayo, guys. Singit uli ni Jason. Tama si Jason. San, no na yan. Hindi ko rin kaya na hindi kami makaalis sa lugar na ito dahil meron pa kaming baseball championship tournament sa national competition. Nakasalalay roon ng mga pangarap at buhay naming tatlo ni na Jason at Joma. Teka nga, Manong. Paano po pala kayo napunta dito? Wala po ba kayong ibang kasama? Untag ni Jason sa nakaraan ni Manong Jaime. Tila nabigla si Manong sa tanong na yun ni Jason. Hindi siya sumagot. Ayos lang po kung ayaw niyong sagutin. Hindi, nabigla lang ako sa naging tanong mo. Ngayon lang kasi may nagtanong sa akin ng tungkol sa nakaraan ko. So, ibig sabihin, may mga iniligtas na rin kayo noon na mga tao na nagawi rito? Nakalis po ba sila? Tanong ko. May mga nailigtas ako. Pero natakot sila sa akin kaya nauwi lang sa wala ang pagtulong ko sa kanila. Kayo pa lang ang mga unang tao na hindi natakot sa akin. Bagkusay, humingi pa kayo ng tulong mula sa akin. Tumingin siya kay Jason. Isa akong itinakwil. Ako ay anak ng mga aswang pero itinakwil nila ako dahil ayokong kumain ng tao. Sabi nga ng pamilya ko, nasayang lang ang kanilang paghihirap at gastos para mapaaral ako sa labas ng isla. Ito ay ginagawa talaga nila para gamitin kami sa pambubulag ng mga tao upang dalhin dito sa isla para maging biktima at panlaman ng tiyan. Pero ayoko talaga dahil nakita ko ang kabutihan ng mga tao. Naging mabait at binusog ako sa pagmamahal ng mga taong kumupkup sa akin nung nasa labas ako ng isla. Mas naging tunay ko pa nga silang pamilya kesa totoo kong mga magulang at mga kapatid. Kaya nangako ko sa sarili kong hindi ako mananakit at kumain ng tao. Mabubuhay naman talaga kami kung hindi kami kakain ng tao. Yun nga lang ay mawawalan kami ng iba yung lakas at buhay na walang hanggan. Nang bumalik na ako sa isla, ay dito na nga nila ako itinakwil dahil nga sa lagi akong tumataliwas sa mga gusto nila. Isang araw, may napulot akong libro sa dalampasigan. Siguro ay gamit yun ng mga nabiktima nila. Nakuha ng libro ang interest ko nang mabasa ang pamagat nito tungkol sa panggagaway. At yun na rin ang simula ng pag-aaral at paggamit ko ng itim na mahika. Kaya nandito ako ngayon, mag-isa sa parte ng bundok na ito. Hindi nila ako nalalapitan dahil nga nilagyan ko ng tali ng proteksyon lalo na't kaya ko rin silang labanan sa panggagaway. Pero kung sa lakas ang pag-uusapan, talagang hindi ko sila kayang labanan. Ngunit kaya ko silang saktan sa pamamagitan ng itim kong mahika. Manong, malakas naman po pala kayo. Tulungan niyo na lang kami makaalis dito. Mungkahi ni Jenny. Magandang ideya yan. Pero dekada na rin ang huling labas ko sa linya ng proteksyon dahil pati ako ay gusto rin nilang kainin. Ipinagpapasalamat ko na lang at hindi pa rin nila ako ginagalaw o sinasaktan. Dahil hindi naman ako nakikialam sa ginagawa nilang pambubulag at pambibiktima ng tao. Tumutulong ako kapag may nagagawi rito. Pero gaya ng sinabi ko, natatakot lang sila sa akin at nauuwi sa madugong kamatayan. Sagot nito. Saka humigop ulit ng kanyang kape. Isa pa, may limit din ang kakayahan ko. Kung hindi ko alam ang pangalan ng aswang, hindi ko sila magagaway. Masasaktan ko lang sila kung alam ko ang pangalan nila. Dagdag na esplika ni Manong Jaime. Doon ko naunawaan kung bakit alam ni Manong Jaime ang kinatatakutan ng mga aswang. Inisa-isa ko silang tingnan. Si Joma na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Si Jason na nangangalikot ng kung ano sa kusina. Si Jenny na sa pakiwari ko'y nag-iisip pa ng ibang paraan para makaalis kami rito. At si Manong na humihigop na sa kanyang kape matapos magkwento. Tila isang panaginip ang lahat. Pero alam kong totoo talagang nangyayari ito sa amin. Dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking likod. Maraan akong humiga at nag-iisip ng paraan.
Kaya ba namin pantayan ang lakas ng mga aswang para makakuha ng isang mabibiktima? Sa anong larangan ka magaling o malakas? Maya-maya'y tanong ko upang punitin ang katahimikan. Ang tanong ay para kay Jenny dahil hindi ko pa naman siya masyadong kilala. Nauna ko nang ipinakilala ang aming mga sarili. Isa akong baseball pitcher, kaya ang kalakasan ko ay ang pagbato ng bola o kahit ano sa kalaban. Si Joma naman ay batter, kaya ang kalakasan niya ay pumukpok ng bola. Si Jason naman, catcher, kaya ang kalakasan niya ay sumalo ng mga babae, ng bola o kahit na anong ibabato sa kanya. Tiningnan ko si Jenny. Nagkasalubong ang mga mata namin, ngunit nauna siyang nag-iwas ng tingin. Ikaw, sa anong kakayahan meron ka para magamit natin sa pag-alis sa isla? Wala akong ibang may babahaging kalakasan pero mahilig ako sa mga bangka at pag-schooling. Sagot niya. So, magaling ka pala sa pagsagwan ng bangka. Nice! Mangang singit ni Jason. Nakikinig pala siya. Iba talaga ang pandinig niya kung babae ang kausap. Pwede na rin. Magagamit pa rin natin yung mga hobbies mo. Ngayon, kailangan natin bumuo ng plano. Nakuha ko ang buong interes nila at nagsimula na kami mag-usap para makakuha ng biktima gaya ng sabi ni Manong Jaime. Napagkasundoan namin na ako ang magiging shooter nila at lagi kong pupuntiryahin ang ulo ng aswang. Si Jason ang tagabitbit ng mga armas na ibabato ko sa kalaban. Kapag natumba na ang kalaban, si Joma na hanggang ngayon ay tulog pa rin at si Jenny naman ang pupukpok sa ulo ng aswang para mas mahaba ang tulog nito. Doon na namin gagawin ang sinasabi ni Manong Jaime. Ang kainin, ang aswang. Hindi namin namalayan ng oras dahil sa masamang panahon. Nakatulog na rin pala ako nang matapos namin ang plano. Sasabihin na lang namin yon kay Joma kapag nagising na siya. Sunog! Sunog! Naalimpungatan ako sa sunod-sunod na sigaw na yon, pati na rin ang nakakabarang usok na bumabalot sa bahay ni Manong Jaime. Jude! Gising ka na ba? May sunog! Bilisan mo! Si Joma ang umalalay sa akin. Si Jason, si Jenny, si Manong. Sunod-sunod na tanong ko sa pagitan ng pag-ubo. Mabilis na kumilos si Joma papasok sa isang kwarto. Ako naman ay pumasok sa isa pa. Nakita kong kagigising lang din ni Jenny. Bilisan mo! Lumabas ka na! Hinila ko siya, pero naalala kong may sugat pala siya sa kanyang paa, kaya hindi na ako nagdalawang isip na buhatin siya. Napasigaw siya sa ginawa ko. Alam kong kukuda na naman siya, pero hindi ko na pinansin at tumakbo na palabas ng bahay. Paglabas ko, ay naroon na rin sina Joma at Jason, pati na si Manong Jaime. Nagtutulong-tulong sila para patayin ang apoy. Tumulong na rin ako sa kanila. Mabuti na lang at may mga tubig ulan na nakolekta si Manong, kaya agad naming naapula ang apoy. Pero nag-iwan pa rin ito ng pinsala sa bahay ni Manong. Saan ang galing ang apoy? Paano nagsimula ito? Tanong ko, kasabay noon ang matitinis na paghuni ng mga ibon. Gaya ito ng narinig ko bago kami atakihin ng mga aswang sa dagat noong makalapit kami sa islang ito. Tumingala ako. Malalayo ang mga huni pero napakalapit lang pala ng mga ibon na lumilipad sa itaas ng bahay ni Manong. Umiikot-ikot lang sila sa ere. Yan yung mga ibong humuhuni bago tayo salakayin sa dagat. Bulalas ko. Mga gabay sila ng mga aswang. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin pala nila ako para biktimahin. Magbabayad sila sa ginawa nila sa bahay ko. May pagkainis ang boses ni Manong Jaime. Nilingon ko siya saglit at kaya ko ay nakatingala rin siya sa mga ito at tinititigang maigi. Hanggang sa marinig kong may inuusal siya ng pabulong. Maya-maya pa ay sunod-sunod na umiyak at nagwala ang mga ibon sa himpapawid. Tapos ay tumigil na lang sila sa paglipad at mabilis na nagpaikot-ikot saka bumulusok pababa. Malakas silang bumagsak sa bahay ni Manong Jaime. Anong ginagawa mo, Manong? Ano yan, Manong? Manong, bakit? Manong, ano yan? Halos sabay-sabay kaming napasigaw sa kanya. Anong iniisip niya at hinayaan niya sa bahay niya na bumagsak ang mga halimaw? Tumingin siya sa amin habang nagkakamot ng batok. Hindi ko natansya. Sa bahay pala sila babagsak. Inosenteng ngumiti pa siya sa amin. Manong, pamura kahit 100 beses lang pwede.
Hirit ni Jason. Kahit naman ako, gusto ko ring murahin si Manong. Paano na ngayon? Wala na kaming masisilungang bahay. Nasa ganong kaming sitwasyon nang biglang makarinig kami ng malalakas na pag-atungal. Mga gago! Patay na yata itong mga to eh! Napatingin kami kay Joma na nasa tabi ng mga bumagsak na mga ibon. Gagi! Anong ginagawa mo dyan? Kagigising mo lang, chismoso ka na kaagad? Sita ni Jason sa kanya. Pero teka, parang hindi naman yata kayo nasugatan. Nangyari? Lumapit siya sa akin at may pagkalito ang mga mata. Bakit? Napatras ako kasi parang susunggaban niya ako. Tatakbo na sana ako nang mahablot niya ang laylayan ng damit ko sa aking likod. Itinas niya yon. Walang ya! Bakit? Ano nangyari sa likod ko? Natatarantang tanong ko. Sinubukan ko pa itong tingnan pero sinong tao ba ang makakakita ng sarili niyang likod kung walang salamin? Yung sugat mo, naghilom na! Hindi makapaniwalang bulalas ni Jason. Tiningnan ko sila. Baka sa mukha nila na hindi sila nagbibiro. Hinablot din ni Jason si Joma at itinaas din ang damit nito. Kita kong pati ang mga sugat niya sa dibdib ay talagang naghilom na. Napatingin din ako kay Jenny na tinitingnan din ang paa niyang nasugatan. Hilom na rin ito. Anong nangyari? Paanong naghilom na agad ang mga sugat namin? Kaya naman pala hindi ko na maramdaman ang sakit sa likod ko. Lahat kami ay napunta ang atensyon kay Manong Jaime na inosente pa rin ang reaksyon. Sabi niyo, gamutin ko kayo, hindi ba? Ngayong nagamot ko na kayo, saka niyo ko tititigan ng ganyan. Hihirit pa sana kami pero bigla na lang yumanig ang lupa at mas lumakas pa ang mga pag-atungal na narinig namin kanina. Maya-maya pa ay narinig namin ang paglagutok ng tila buto-buto. Sabay-sabay kaming napatingin sa 2 ibon na bumagsak sa bahay ni Manong Jaime. Marahan na silang bumabangon. Gagi! Akala ko ba patay na yung mga yun? Tanong ko kay Joma. Mabuti na lang hinablot siya kanina ni Jason nang tinang nito ang sugat niya. Umalis na kayo rito ngayon din! Bilisan niyo! Aligagang utos sa amin ni Manong Jaime. Ang mga kamay niya ay nakaunat na sa harap. Parang may ginagawa siyang mahika sa mga ibon dahil bigla ulit nagwala ang mga ito at umiyak. Pero paano kayo, Manong? Tanong ko. Magiging maayos lang ako rito. Taga rito naman ako, hindi ba? Sagot niya. Manong, kung papatayin lang naman nila kayo rito, sumama na lang po kayo sa amin. Tatakas tayo at lalayo tayo sa lugar na ito. Hikayat ko sa kanya. Sige na, umalis na kayo. Dumadagundong ang utos niyang yon. Ngunit sa huling pagkakataon, sinabihan ko siya ng, Hihintay namin kayo sa dalampasigan, Manong. Aalis tayong buhay sa islang ito. bago tumakbo, kasamang iba. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa matanaw na namin ang bakod na tali ni Manong. Ito atang sinasabi niyang linya ng proteksyon. Pero hindi pa man kami nakakarating doon, ay natatanaw na namin ang mga halimaw na nag-aabang sa amin. Nasa labas sila ng tali. Nanlilisik ang mga mapupulan nilang mga mata. Mukhang galit na galit sila at talagang gusto nila kaming patayin. Umikot tayo. Sundan lang natin ang tali. Baka may makita tayong pwedeng lusutan na walang nakabantay. Sigaw ko. Yun nga ang ginawa namin. Pero mukhang nakabantay ata ang mga aswang paikot sa lako ni Manong Jaime. Wala kaming makitang lulusutan. Bantay sarado ng aswang ang buong parte ng espasyo ni Manong Jaime. Napagod na kaming 4 sa kakatakbo. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Reklamo ni Joma, saka ibinagsak ang sarili sa lupa. Kahit ako, napagod na ako sa kakatakbo. Walang susuko. Hanggat hindi tayo nakakalis dito, wala tayong karapatang sumuko. Malapit ang baseball national competition kaya kailangan nating makaalis dito. Kailangan pa natin makapasok sa international competition. Aabutin pa natin ang mga pangarap natin. Pagpapalakas ko ng loob kay Joma. Nagkatinginan kami at agad siyang bumangon. Sabi ko nga, bawal mapagod eh. Nagkamot siya ng ulo at tumingin sa paligid. Oh, nasaan si Jason at yung babae? Tanong niya. Sinipat ko rin ang likuran namin pero wala nga sila. Naloko na. Nasaan na ang 2 yon? Nagdesisyong kaming bumalik sa kung saan kami nanggaling kanina hanggang sa makasalubong namin sila.
Oh, saan kayo nang galing? Salubong ko ng tanong sa pagitan ng paghingal. Nagpulot ako nito. Ipinakita ni Jason sa akin ang nasa loob ng laylayan ng kanyang damit na ginawa niyang basket. Sa loob nun ay mga bato at buko na kasing laki ng bola ng baseball. Heto, Inabot naman ni Jen ang isa pang pamalo kay Joma. May dala rin siyang 2 pamalo na parang sagwan. Nawala kayo para lang maghanap ng armas? Tanong ko. Oo, di ba ito yung napag-usapan natin? Kaya lang tulog pa si Jason noon. Tingnan mo, gulat na gulat pa siya ngayon, no? Untag ni Jason. Tsaka, hindi ako papayag na hindi makasali sa national competition. Kailangan makalis tayo rito. May paninindigang wika niya. May pakuyong pa siya ng kamao. May parte ng puso ko ang nanlambot sa mga sinabi ni Jason. Pero alam kong doon talaga kami nagkakasundong 3 sa pangarap naming maging baseball superstar. Teka, di ba siya yung babae sa bangka kung saan ako nasubsub? Tinakbang ko kagad ang bibig niya bago pa niya matapos ang sasabihin. Nagdidilim na kasi ang mukha ni Jenny. Parang si Joma na ata ang gusto niyang hambalusin ng paddle. Kaya pala nagulat si Joma dahil ngayon lang niya namukaan si Jenny. Mabilis naming inisplika kay Joma ang mga napag-usapan namin habang natutulog siya. Naganda na kami upang isakatuparan ang sinabi sa amin ni Manong Jaime. Maingat kaming naghanap ng pupuntiryahin naming aswang. Yung alam namin na kaya naming patumbahin. May isa kaming nakita na hindi ganong malaki ang katawan, kaya yun ang napagpasyahan naming biktimahin. Binigyan ako ni Jason ng ibabato. Pumesto ako sa anggulo at distansya na kaya kong puruhan ng aswang. Tumindig ako. Humingahan ng malalim, saka malakas na inihagis ang bato sa aswang. Ipinagdarasal kong tumama ito pero laking gulat namin nang makaiwas ito sa ibinato ko. Tumawa ito na may kasamang pag-atungal. Akala mo ba magagawa mo sa akin ang teknik mong yon? Dumagundong ang nakakatakot niyang boses. Nagulat ako na kilala niya ako pero hindi ko siya kilala dahil pare-pareho lang naman ang itsura nilang mga aswang. Pero bigla kong naalala yung aswang na hinagisan ko ng buko. Kung hindi ako nagkakamali, ay siya siguro yun. paano yan? Alam na niya ang kakayahan mo. Tanong ni Jenny. Hindi ako makasagot kasi hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin. Nawawalan na rin ako ng pag-asa nang tila biglang tumawa ang mga aswang na parang pinaparamdam ang kanilang pagkasuperior sa amin. Nakaramdam din talaga ako ng panliliit. Ito lang ba talaga ang kaya kong gawin? Maya-maya pa'y bigla na lang nagsitumba ang ilang mga aswang. Tila nasasaktan na ang kanilang pag-atungal. Huli na ba ako? Napalingon kami sa aming likod. Manong Jaime? Manong! Manong Jaime! Manong, sumunod ka! Halos sabay-sabay naming sigaw. Walang hiya ka! Takwil ka talaga! Magsisisihan mo itong ginawa mo sa sarili mong lahi! Nang gagalaiting sigaw ng aswang sa kanya. Hindi ako magsisisi sa tanang buhay ko, Floro! Mas magsisisi ako kung hindi ko tutulungan ang mga taong ito dahil ako lang naman ang aswang at manggagaway na may konsensya! Pabalik na sabi niya sa aswang. Bilis! Tumakas na kayo! Ngayong umiepekto pa ang panggagaway ko sa kanila! Utos niya sa amin. Manong, gaya ng sinabi ko, hihintayin ka namin sa dalampasigan. Muli kong paalala sa kanya bago tumakbo paalis. Habang papalayo roon, ay narinig ko pa ang pahabol na wika ng isang aswang. Alam ko ang kainaan at kapangyarihan mo, Jaime. Sa tingin mo ba, may liligtas mo ang mga taong yon? Magiging panlaman lang sila ng tiyan namin ngayon dahil walang sino man na makakalis sa islang ito ng buhay. Pati ikaw, Jaime! Hindi ko yung pinansin at nagpatuloy lang sa pagtakbo. Hanggang sa marating na namin ang niyugan. Pahirapan na naman sa pagtakbo. Nakapagtatakang walang sumusunod sa amin pero nararamdaman kong parang may mali. Ilang minuto pa at nakarating na kami sa dalampasigan. Ngunit kasing bilis ng kidlat ay may sumawag sa amin at ikinatalsik namin to sa ere. Bumagsak at tumama ang katawan ko sa puno ng nyog. Habang ang iba ay hindi ko na alam kung saan lumagapak. Sinubukan kong tumayo sa kabila ng pananakit ng likod ko. Mukhang napuruhan na naman ang kagagaling ko lang na sugat.
Hindi kayo makakalis ng buhay sa islang ito. Umaalingaw-ngaw ang malalim na boses na yon ng aswang. Nang umayos ang paningin ko, ay hindi lang pala ito ang naroroon sa dalampasigan. Marami rin pala silang halimaw na nag-aabang doon. Tila pinagplanuhan na rin nila ito dahil tinulungan kami ni Manong Jaime. Nakakatuwa, hindi ba? Parang binuhay lang ulit kayo ni Jaime para maging pagkain namin. Mabuti na lang agad na nawala ang bagyo. Kaya ginawa namin ang paraan ng pagpapatuyo ng dampa niya para sunugin. Nanlalaki ang mata ko nang mapagtanto kong ginamit nila ang mga ibon para patuyuin ang bahay ni Manong Jaime sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin gamit ang mga pakpak na mga ito. Kaya pala nagpaikot-ikot sila sa ere sa mismong tapat ng kubo ni Manong. Wala kaming ititirang buhay sa inyo. Gumuhit ang nakakakilabot ng ngiti nito. Hindi ako papayag na mamatay dito. Dumakot ako ng buhangin at inihagis sa mukha nito. Napuwing ito kaya nagwala. Jason, ang bato! Sigaw ko. Yun! Bumaling ako sa direksyon kung saan ko narinig ang boses ni Jason. Mula sa kanya ay inihagis niya sa direksyon ko ang isang malaking buko. Agad ko naman yung sinalo. Huwag niyong hayaang makalapit sa atin ng ibang mga aswang. Dumakot kayo ng buhangin at ihagis sa mga mukha nila. Kung kaya nilang iwasan ng isang bato, hindi nila kayang iwasan ng 1,000 buhangin. Puntirihin niyo ang mga mata nila. Utos ko nang mapagtanto ang isa pang kahinaan nila. Habang nagwawala ang aswang na pinuwing ko, ay naganda naman ako upang ihagis ang buko sa ulo nito. Nang makatsyempo ako ng magandang anggulo, ay malakas kong inihagis ang hawak ko. Sana mapuruan na kita. Malakas na panalangin ko. Laking tuwa ko nang himalang tumama ang buko sa ulo nito at marahang bumagsak ang aswang sa lupa. Joma! Jenny! Tawag ko sa kanila. Agad namang silang lumitaw na tila nakaabang lang sa gilid kung matutumba ang aswang. Malakas nilang pinaghahampas ang ulo ng aswang na napatumba ko. Napatingin naman ako sa paligid. Ang mga itsura ng ibang aswang ay napalitan ng takot. Tumigil sila sa pagsugod sa amin. Natigalgal sila ng ilang segundo bago sabay-sabay na umatungal na tila humihingi ng tulong. Nakaramdam ako ng kakaibang tensyon. Humanap ako ng matulis na bagay kasi alam kong ilang segundo lang ay darating na ang ibang mga aswang. May nakita akong matulis na kahoy. Mabilis ko yung kinuha at pumaibabaw sa katawan ng aswang na napatumba namin. Itinaas ko sa ere ang kahoy at iniamba sa dibdib nito. Sige, subukan mo siyang patayin. Napatingin ako sa nagsalita. Manong Jaime? Sabay-sabay naming tawag sa hawak ng aswang. Nakaamba ang malalaking kuko nito sa liig ni Manong Jaime. Ginawa pa talaga nitong hostage si Manong. Ayos lang ako. Ituloy niyo lang ang pagkain sa aswang na yan. Pinilit niyang magsalita sa kabila na pagkakasakal sa kanya ng aswang. Bakit hindi mo gawin ang mahika mo, Jaime? Hindi mo kaya? Kasi hindi mo alam ang mga pangalan ng mga bagong aswang, hindi ba? Alam kong ito ang kahinaan mo. Hindi mo magagawang manggaway kapag hindi mo alam ang pangalan ng biktima mo, hindi ba? Pangiinsulto ng aswang kay Manong. Hindi mo mautusan ng mga kaibigan mong insekto na pumasok sa katawan nila dahil hindi mo sila kilala. Dagdag pa nito bago tumawa ng nakakaloko. Sige na, ituloy niyo na yan. Kailangan niyong kainin niyang aswang na yan. Huwag niyo na akong isipin. Nawawalan na rin ng pag-asa si Manong Jaime. Hindi! Paninindigan ko. Alam ko may paraan pa. Bagya akong tinusok ang dibdib ng aswang na napatumba namin. Eksakto lang para masugatan at dumugo ito. Hindi! Sige, patayin sila! Malakas na sigaw ng aswang na bumihag kay Manong Jaime. Nawala tuloy ang focus nito kay Manong Jaime. Kaya inihagis ko kay Manong ang kahoy na may dugo ng aswang. Mabilis na nasalo ni Manong yon. Itinarak niya ito sa braso ng aswang na nakahawak sa leeg niya. Nabitiwan siya nito. Agad namang humandusay sa buhangin yung aswang na may bihag kay Manong. Paano nga? Impit na tanong nito habang may lumalabas pa na insekto sa bibig. Kahit hindi ko alam ang pangalan mo, kung nasa akin naman ang dugo mo, kaya pa rin kitang kulamin.
Mainam nga na matibay ang mga balahibo ng aswang. Hindi basta-basta nahuhugot o napuputol, kaya hindi ako makakuha ng balahibo mo kanina. Pero buti na lang, nasugatan na kita at nasa akin na ang dugo mo. Kaya na kitang saktan! Si Manong Jaime naman ngayon ang ngumiti ng nakakaloko sa katumawa ng malakas. May inihagi si Manong Jaime sa akin na plastic bottle. Tumango siya sa akin na ikinangiti ko naman. Malakas akong sumigaw at kumagat sa balat ng aswang na nauna na naming napatumba. Sabay buhos ng pulang likido mula sa plastic bottle na inihagis ni Manong Jaime. Inatsarang kamatis ata yon kasi amoy kamatis. Sumunod naman sa ginawa ko mga kasama ko. Saka namin ikinalat ang likido sa dibdib ng aswang. Nagmumukha na tuloy dugong umaagos mula sa katawan nito yon. Hindi! Yun ang huling sigaw ng aswang bago sila umurong sa paghabol sa amin. Sumibol na ang bukang liwayway sa silangan. Doon lang namin naramdaman ang pagod pero kapayapaan nang sa wakas ay nakalayo na kami sa islang yon. Nang umatras na ang aswang dahil sa takot sa ginawa namin sa kasama nila, ay dali-dali kaming gumawa ng simpleng balsa para makaalis doon. At ngayon, sinasalubong na kami ng magandang sinag ng araw na malayo sa kapahamakan. So Manong, anong balak mo kapag nasa Maynila na tayo? Ano pa ba? Di manood ng laban ninyo. Tsaka bigyan niyo ako ng trabaho doon, ha? Kay Jude ka humingi ng trabaho, Manong. Mas mayaman siya ng ilang paligo sa amin ni Joma. Suwestyon ni Jason. Manong, sa laking mong yan, matatakot silang bigyan ka ng trabaho eh. Isit ako. Yung ba? Teka, Napangangako nang biglang umusok ang katawan niya at nang mawala na ang usok ay tumambad sa amin ang normal niyang katawan na kagaya ng sa amin. Nakalimutan ko pala mag-anyong tao simula nang nakilala ko kayo. Nang magbagong anyo si Manong, ay bumalik na rin ang normal niyang boses. Walang ya, ibang klase. Ang gwapo mo, Manong! Yun lang ang nasabi namin sa kanya, saka sabay-sabay na tumawa. All this time, nasaan yung aswang pala siya na akala ko naman yun ang normal niyang itsura. It is 7 o'clock in the morning na. Napabalikwas ako nang biglang tumunog ang smartwatch ko. Hala, akala ko nasira na to. Munti ko na rin nakalimutan, suot ko pa pala to. Bulalas ko. hindi talaga gumagana ang gadget sa isla. Kaya ngayon lang umandar yan. Kapag umandar yang nung nasa isla tayo, di sana nakaligtas na kayo kaagad, di ba? Tama si Manong Jaime. Kung gumana ang smartwatch ko noon, di nakahingi sana ako ng tulong sa pamilya namin. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako na maayos kaming nakaalis sa isla. Pagkarating namin sa Maynila, ipinakilala ko si Manong Jaime sa magulang ko. Medyo nagsinungaling na ako. Gumawa na ako ng kwento na kapanipaniwala. Sinabi kong kakilala ko si Manong Jaime at lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Alam kong hindi paniniwalaan ng pamilya ko ang mga nangyari sa amin. Sino ba naman ang maniniwala ka, Banong? Pero kaming magkakaibigan, dadalhin namin hanggang sa pagtanda ang mga naranasan namin, pati ang lihim na katauhan ni Manong Jaime. Isa siyang mabuting tao, kahit anong klase pang nilalang siya. Hindi yun alangan sa amin para hindi siya tratuhin ng maganda. Mas tao pa nga siya sa ibang tao na nag-aasal halimaw kung tutuusin. Sa ngayon, Banong, masaya kaming lahat at lalo pang tumatag ang aming pagkakaibigan. Wakas.